Aba Ginoo, ang ganda naman po, halos mapang-angga si Ligaya, ang dalagang taga-bukid, habang nakatayo sa harap ng naglalakihang tarangkahan ng mansyon Villamuerte. Ito ang bahay ng pinakamayaman sa San Isidro, at ngayon, siya'y naglilingkod dito. Tunay nga pong palasyo to, Manang Marta, bulalas niya sa kanyang kasama. Handa ka na bang humarap kay Don Alejandro? Tanong ni Manang Marta, ang matandang Katie wala ng pamilya. Kinakabahan si Ligaya. Siya ay anak ng matalik na kaibigan ni Manang Marta, at tulad ng kanyang ina, magtatrabaho rin siya sa mansyon. Opo, Manang, sagot niya, pilit na nagpapakatatag. Matagal nang tapat na lingkod si Manang Marta sa mga Villamuerte. Ngayon, si Ligaya naman ang kanyang aalalayang maging kaagapay ni Don Alejandro. Halika, ipakikilala kita kay Don Alejandro, sabi ni Manang Marta. Pumasok sila sa loob ng mansyon, bitbit ni Ligaya ang kanyang malita. Sa loob ng mansyon, abala si Ligaya sa pagmamasid sa mga anti-gang kagamitan at naglalakihang larawan nang biglang tawagin ni Manang Marta. Ligaya, sandali, halos mapatalon si Ligaya sa gulat. Nandyan na po, tugon niya, at dali-daling lumapit. Clara, gising na ba si Don Alejandro? Tanong ni Manang Marta sa isang babaeng nagliligpit ng pinagkainan. Sa tansya ni Ligaya, kaedad lang niya ito. Ay, Lola Marta, andyan na pala kayo, bati ni Clara. Siya si Ligaya, ang magiging katuwang ni Don Alejandro, pagpapakilala ni Manang Marta. Ngumiti si Ligaya kay Clara, ngunit bahagya lang itong tumango. Hindi na lang iyon pinansin ni Ligaya. Halika na, ay ho, at ipakikilala kita sa Don, yaya ni Manang Marta. Sumunod si Ligaya. Dinala siya ni Manang Marta sa hardin sa likod ng bahay, kung saan may malaking swimming pool. Doon nila nakita si Don Alejandro na nakaupo sa isang silya. Magandang umaga po, Don Alejandro, bati ni Manang Marta. Lumapit sila sa matandang lalaki. Sino yang kasama mo? Tanong nito. Siya po si Ligaya, ang tutulong sa inyo, sagot ni Manang Marta. Pinagmasdan ni Don Alejandro si Ligaya, tila may inaalala. Kinabahan si Ligaya, baka hindi siya magustuhan ng Don. Hiha, kumusta ka naman? Tanong ni Don Alejandro, at ngumiti. Ayos lang po ako, Don, sagot ni Ligaya, nakahinga ng maluwag. Mukhang mabait naman ang Don. Sisikapin niyang magtrabaho ng maayos upang hindi mapahiya si Manang Marta. Senyor, samahan ko muna siya sa kanyang silid, palem ni Manang Marta. Ipinasama siya kay Clara para tulungan siya sa kanyang mga gamit. Ito ang magiging silid mo, sabi ni Clara. Namangha si Ligaya sa laki at ganda ng kanyang silid. Salamat, Clara, pasasalamat ni Ligaya. Walang anuman. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, sabi nito. Pagkaayos ng kanyang gamit, bumaba si Ligaya. Sabay-sabay silang nananghalian kasama ang ibang kasambahay, habang si Don Alejandro ay nagpapahinga. Iya, naituro ko na sayo ang mga dapat mong gawin, paliwanag ni Manang Marta. Opo, Manang. Ako na pong bahala, huwag po kayong mag-alala, wika ni Ligaya. Kinaumagahan, maagang nagising si Ligaya. Naghanda siya ng almusal para kay Don Alejandro, tanda niya ang mga bilin ni Manang Marta. Senyor, handa na po ang almusal ninyo, sabi niya sa alaga. Sumunod naman ang matanda, halika, sabayan mo ako, yaya ni Don Alejandro. Nako, Don, nakakahiya naman po, sagot ni Ligaya. Ngumiti ang Don. Huwag ka nang mahiya. Maupo ka. Nakakalungkot kumain ng mag-isa, sabi nito. Napilitan si Ligaya na umupo sa tabi ng Don. Ilang taon ka na ba, Ligaya? Tanong ng Don. 25 taong gulang po, Don, sagot niya. Nakapag-aral ka ba? Tanong nito. Hanggang high school lang po ang natapos ko. Tumulong na po kasi ako sa pamilya, sagot niya. Marami pa silang napagkwentuhan habang nag-aalmusal. Napansin ni Ligaya na may kakaibang lambot ang puso ng Don. Kinagabihan, nagkakape at nagkukwentuhan sina Manang Marta at Ligaya.
Tama nga po kayo, Manang. May pagkamakulit nga si Don Alejandro, panimula ni Ligaya. Sinabi ko naman sa'yo, mabait pero may pagkamakulit, sagot ni Manang Marta. Siguro po, ganoon talaga kapag tumatanda na, sabi ni Ligaya. Nasaan na po pala ang asawa ni Don Alejandro, tanong niya. Matagal nang pumanaw si Doña Beatriz, sagot ni Manang Marta. Wala na po bang ibang kamag-anak na nag-aalaga sa kanya, tanong ni Ligaya. Nasa ibang bansa ang anak niya, pati na ang kanyang apo, sagot nito. May apo po pala si Don Alejandro, tanong niya. Oo, pero matagal nang hindi umuwi yun dito, sabi ni Manang Marta. Lalaki po ba ang apo niya, tanong ni Ligaya. Oo, si Andres, sagot ni Manang Marta. Bago matulog, napaisip si Ligaya tungkol sa kanilang usapan ni Manang Marta. Bakit kaya hindi man lang dumalaw ang mga kaanak ni Don Alejandro? Hindi po ba kayo nalulungkot, Don? Lakas loob na tanong ni Ligaya isang umaga habang nagpapahangin sila sa hardin. Bakit mo naman naitanong, sagot nito. Kasi po, wala kayong kapamilya rito, sabi niya. Ganoon ba? Iyon lamang ang naisagot ng Don. Pasensya na po kung naging mausisa ako, hindyang paumanhin ni Ligaya. Huwag kang mag-alala. Totoong nalulungkot ako, pero nandito ka naman, nakangiting sabi ng Don. Salamat po sa tiwala ninyo, sabi ni Ligaya. Naalala ko tuloy ang babaeng una kong minahal, wika ng Don. Si Doña Beatriz po, tanong ni Ligaya. Hindi. Iya. Ibang babae ang tinutukoy ko, sagot ng Don. Nagtaka si Ligaya. Elena ang kanyang pangalan. Ngunit hindi kami nagkatuluyan, kwento ng Don. Bakit naman po, tanong ni Ligaya. Iniwan niya ako, basta na lang siyang nawala, wika nito. Ay, nako, iniwan ka sa ere, giit ni Ligaya, na may halong pagtataka. Napatawa ang Don. Nahiya si Ligaya sa kanyang inasal. Pasensya na po, Don. Nadala lang po ako, sabi niya. Walang anuman. Ang importante, napatawa mo ako, sabi ng Don. Kaya po pala kayo nag-asawa ng iba kasi hindi na bumalik si Aling Elena, tanong pa rin ni Ligaya. Tama ka, minahal ko si Beatriz, pero hindi siya ang unang babae sa buhay ko, sabi ng Don. Parang teleserye po pala ang love story ninyo, sabi ni Ligaya. Masarap magmahal, pero hindi may iwasang masaktan, wika ng Don. Hindi pa kasi siya umibig kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Nasaktan po ba kayo na hindi si Aling Elena ang pinakasalan ninyo? Tanong niya. Hindi. Nasaktan ako nang mawala siya, pero umibig akong muli, at si Beatriz ang pinakasalan ko, paliwanag ng Don. Medyo gets ko na po, sabi ni Ligaya. Maiintindihan mo rin ako kapag nagmahal ka na, wika ng Don. Napatango na lang si Ligaya. Mukhang close na kayo ni Don Alejandro, sabi ni Clara habang naghahanda sila ng hapunan. Mabait si Don Alejandro kaya magaan ang loob ko sa kanya, sabi ni Ligaya. Biyudo na, mayaman pa, dugtong ni Clara. Napakunot noo si Ligaya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Wala lang. Lagi kasing masaya ang matanda kapag kausap ka, sabi nito. May problema ba doon? Inis na tanong ni Ligaya. Baka lang kasi magkagusto sa'yo ang Don, sabi ni Clara. Ang trabaho ko ay alagaan si Don Alejandro. Huwag kang malisyosa, sabi ni Ligaya at iniwan si Clara sa kusina. Naiinis siya sa maling pag-iisip nito. Para sa kanya, isang lolo ang turing niya kay Don Alejandro at walang mali doon. Ligaya, tawag sa kanya ng Don isang hapon. Ano po yun? Tanong niya. Maaga tayo bukas. Gusto kong magsimba, sabi nito. Ay, sige po, sagot niya. Ano nga pala ang trabaho ng mga magulang mo? Tanong ng Don. Magsasaka po sila, sagot ni Ligaya. Masisipag din sila tulad mo, sabi nito. Totoo po yun. Kahit mahirap kami, nagsisikap kami, sabi niya. Sa mabuting pamilya ka pinalaki, wika nito. Maswerte po ako na pinagkalooban ako ng masaya at simpleng pamilya, sabi niya.
Naalala ko tuloy ang aking anak at apo, malungkot na sabi ng Don. Hindi na po ba sila dumadalaw sa inyo? Tanong ni Ligaya. Tuwing may okasyon lang sila umuuwi, sagot nito. Nakakalungkot naman po kapag malayo sa pamilya, sabi niya. Gusto ko sana silang makasama, sabi ng Don. Naramdaman ni Ligaya ang kalungkutan ng Don. Naisip niya na kahit mayaman, may kulang pa rin para maging masaya. Huwag na po kayong malungkot, sabi ni Ligaya. Sumulyap ito sa kanya at ngumiti. Salamat sayo. Sana hindi ka magsawa sa pag-aalaga sa akin, sabi ng Don. Opo, sagot niya. Kamusta ang pag-aalaga mo kay Don Alejandro? Tanong ni Manang Marta habang naghahapunan sila. Maayos naman po, pero malungkot po siya, sagot ni Ligaya. Bakit naman? May di naramdam ba siya? Tanong ni Manang Marta. Wala naman po, pero namimiss niya ang anak at apo niya, sagot niya. Nako, wala tayong magagawa roon, sabi ni Manang Marta. Naaawa po ako sa kanya. Hindi naman natin mapipilit ang anak at apo niya na umuwi, giit ni Ligaya. Ipasal mo na lang kapag natapos kayong magsimba, sabi ni Manang Marta. Sige po, sabihin niyo na lang po kung saan siya madalas pumunta, sabi ni Ligaya. Sige, basta huwag mong pababayaan ang amo natin, sabi ni Manang Marta. Huwag po kayong mag-alala, ako nang bahala sa kanya, sabi ni Ligaya. Kinaumagahan, nagsimba at namasyal sila. Kahit papaano, gaman ang pakiramdam ng Don. Masaya rin si Ligaya dahil napasaya niya ang kanyang amo. Elena, mahal ko, napalingon si Ligaya habang nagliligpit sa kwarto ng Don nang marinig niya ang boses nito. Nakatayo ito sa pinto ng silid at nakatingin sa kanya. Elena, nagbalik ka, sambit nito. Tila may iyak ito. Nagtaka ang dalaga sa naririnig. Nakadama siya ng takot at pagkalito kaya naman napatingin siya sa buong paligid. Silang dalawa lamang sa loob ng silid at natitiyak niya iyon. Hala! May nakikita yata si Senyor na hindi ko nakikita, mahinang bulong niya sa sarili. Masaya akong makita ka, mahal ko, wika pa ng matanda at diretsyong nakatingin sa kanya. Sa takot ng dalaga ay napasigaw siya. Lumingon pa siya sa likod niya sa pag-aakalang may nakikita nga ang matanda. Umusal pa siya ng maikling panalangin. Lumapit sa kanya ang mayamang matanda. Sa pagkagulat niya ay hinawakan nito ang isa niyang kamay. Magpakasal na tayo, sabi nito. Hindi siya makapagsalita sa kanyang pagkagulat. Nalilito siya sa ikilos ng kanyang amo. Pinilit niyang kalmayan ang sarili kahit na ang totoo ay gusto niyang tumakbo palabas. Senyor, ano po bang nangyayari sa inyo? Tanong niya. May nakikita po ba kayo bukod sa akin dito sa silid? Bahagya ang takot sa mga mata ng dalaga. Magpakasal na tayo, mahal kong Elena, sambit nito, nakatingin sa magandang mukha ng dalaga habang inaalok niya ito ng kasal. Litong-lito naman ang kanyang kaharap. Senyor, ako po si Ay Lola Marta, ang tagapag-alaga niyo, nag-aalalang sabi niya. Ay Lola Marta, wika nito. Opo, Senyor, may dinaramdam po ba kayo? Tanong niya. Binitiwan na ng matanda ang kanyang kamay. Dahan-dahan itong lumabas ng silid. Napaisip si Ay Lola Marta. Ganito rin ang kanyang Lola Elena Rio noong nabubuhay pa. Senyor, kamusta na po ang pakiramdam niyo? Tanong ng dalaga. Kasalukuyan na itong naghahapunan. Maayos naman, iya, nakangiting wika nito. Napaisip si Ay Lola Marta, parang walang natatandaan ang mayamang amo sa nangyari kanina. Nag-alala tuloy siya na baka may sakit ito. May problema ba? Iya, sambit ng matanda. Wala po, Senyor. Kumain po kayong mabuti, napangiti niyang sabi. Hindi na lang ipinaalala ng dalaga ang nangyari kanina dahil baka mag-isip pa ng kung ano-ano ang kanyang alaga. Nasundan pa ang mga pangyayari na iyon, paulit-ulit sa ganong sitwasyon. Pinagkakamalan siya nito na dati niyang minamahal at inaalok ng kasal. Who's this? Tanong ng isang boses lalaki sa kabilang linya ng telepono. Hello, Andres, isang boses naman ng babae ang sumagot. Speaking,
sagot ng baritonong boses nito. Si Clara po ito, senyorito. May sasabihin po sana ako sa inyo, sambit niya. Why? May nangyari ba kay Lolo? Tanong pa rin nito. Wala po, pero may dapat po kayong malaman, sambit niya. Tell me, ano bang dapat kong malaman? Naiinis na tanong ng binata. Si Senyor po kasi, magpapakasal na, wika ng kasambahay. What? Napalakas ang tono ng boses ng mayamang binata. Kinabahan naman ang kasambahay dahil sa naging reaksyon ng kausap. Sinong babaeng pakakasalan niya? Galit na tono nito. Si ay Lola Marta po, senyorito, kinakabahan na sagot ni Clara. Sinong ay Lola Marta? Wika nito. Siya po yung tagapag-alaga ni Senyor Alejandro, sambit niya. Alam ba ito ni Lola Marta? Tanong pa rin nito. Hindi ko po alam. Narinig ko na lang na inaalok ng kasal ni Senyor si ay Lola Marta, saad niya. Ano bang iniisip ni Lolo at magpapakasal pa siya? Komento pa ng binata. Lagi pong masaya si Senyor kapag kasama ang kanyang batang tagapag-alaga, kwento pa ni Clara. Lalong nag-init ang ulo ng binata. Bakit pakakasalan ng kanyang lolo ang babaeng tinutukoy ng kanilang kasambahay? Ano ang motibo ng babaeng ito para pakasalan din ang kanyang lolo gayong mas bata ang edad nito? Listen very carefully. Uuwi ako pero wala kang pagsasabihan na kahit sino dyan sa mansyon, may diin na pagkakasabi nito. Opo, senyorito, sagot ng kasambahay. Isang linggo na ang nakalipas buhat ng magsumbong si Clara sa nag-iisang apo ni Alejandro. Isang magarang sasakyan ang pumasok sa loob ng bakuran ng mayamang si Alejandro. Senyor Andres, napalakas na sambit ng matandang kasambahay. Kamusta na, Lola Marta? Si Lolo, wika nito. Nasa kwarto pa niya, senyorito. Saad nito, tinanguan lang ito ng sapla Alejandro G. Binata. Hindi kayo nagpasabi na uuwi kayo, excited na sabi ni Lola Marta. Gusto ko sana ay surprise si Lolo, wika niya. Ipinahahatid habang alalay ni ay Lola Marta ang matandang amo. Pababa na ang dalawa nang mapansin ang bisita. Natuwa si Alejandro nang makita ang apo, kabaliktaran ng reaksyon ni ay Lola Marta dahil napukaw ang kanyang paningin sa gwapong mukha ng binata. Samuel, apo. Masaya akong makita ka. Buti naman at napadalaw ka, dagdag ng matanda. Same here, Lolo. Kamusta na po kayo? Halatang malamig ang boses nito. Ang mga mata ng binata ay nakatingin sa dalagang kanina pa rin nakasulyap sa kanya. Napakaganda ng mukha nito kaya siguro kahit sino ay gugustuhing mapakasalan ito. Hindi mo ba kasama ang papa mo? Tanong ng lolo niya. Hindi po. Busy po sa negosyo, sagot ng gwapong binata. Sana naman ay makauwi rin ang papa mo, gusto ko rin siyang makita, sambit ng matanda. Nakaramdam naman ng panghihinayang ang binata na hindi kasama ang kanyang ama. Nakonsensya si Andres dahil ang tunay na dahilan ng pag-uwi niya ay dahil sa pagpapakasal ng lolo niya. Who is she, Lolo? Tanong ng binata at nakatingin sa dalaga. Siya si ay Lola Marta. Ang aking tagapag-alaga, sagot nito. Magandang araw po, Andres, wika ng dalaga. So, ikaw pala si ay Lola Marta, may diin na sabi nito. Nakaramdam ng kaba ang dalaga dahil sa tono ng pa-Lola Marta lita ng binata. Lalo na kapag tumitingin ito sa kanya na para bang nagagalit ito. Nakahanda na ang pagkain, tinig ito ni Lola Marta. Tayo na at sabay-sabay tayong kumain, ang sabi ni Alejandro. Ang lahat ay sumunod na kay Lola Marta. Makita ni Andres kung paano asikasuhin ng dalaga ang kanyang lolo, naiilang naman si ay Lola Marta sa pagsulyap ng apo ng kanyang amo. Excuse me, magpapahinga na ako. Napagod ako sa biyahe, wika ng binata. Gabi na ay hindi pa rin makatulog ang gwapong apo ni Alejandro. Hindi mawala sa kanyang isipan ang magandang tagapag-alaga ng kanyang abuelo, pero hindi rin mawala ang inis niya sa dalaga. Anumang dahilan nito sa pagpapakasal sa kanyang lolo ay aalamin niya, ay Lola Marta, pakitawag mo na ang Andres mo, utos ng matandang amo. Umaga na at nakahanda na ang almusal sa mahabang lamesa.
Hala, bakit ako? Mahinang bulong ng dalaga sa sarili. Sumunod pa rin ang dalaga kahit na malakas ang kabog ng dibdib niya. Nanghihina ang kanyang mga tuhod habang papalapit sa kwarto ng binata. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Senyorito, tawag niya rito, pero walang sumasagot sa loob. Lalong kinabahan ang dalaga. Kahit nakaawang ng marahan ang pinto ay nagawa pa rin niyang katukin ito, hindi pa rin lumalabas ang binata. Naglakas loob na siyang buksan ang pinto. What the? Kalalabas lang ng binata sa banyo at kaliligo lang nito. Wala pang damit pang itaas ang binata at tuwalya lamang ang nakatapi sa baba nito. Maria, Jose, sambit ng dalaga nang makita ang binata sa ganoong ayos nito. Napatalikod ang dalaga sa kanyang pagkagulat ngang makita ang itsura ng kanyang gwapong amo. Hindi ka ba marunong kumatok? Senggal nito sa kanya. Ginawa ko po iyon, senyorito, pero hindi po kayo sumasagot, sagot ng dalaga. Hindi pa rin siya humaharap sa gwapong amo. Kaya ka pumasok ng walang permiso, inis pa rin na tanong nito sa kanya. Kasalanan mo naman, hindi ka naglalak ng pinto bulong ng dalaga. What did you just say? Naiiritang sabi ng binata. Ang sabi ko po, pasensya na, hindi na po mauulit, sambit niya. Humarap ka sa akin kapag kinakausap mo ako, may diin na sabi nito. Kung ganoon ho, baka pwedeng ayusin niyo po muna ang sarili niyo, wika niya. Napangiti ang gwapong binata. Nakita niya kasi ang nakakatawang reaksyon ng dalaga kanina nang makita siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito humaharap sa kanya. Ano bang kailangan mo? Bakit mo ako hinahanap? Tanong ng binata. Pinapasabi po ni Senyor na sabay na po kayong kumain, sagot niya. Pinagpapawisan ang dalaga kahit na naka-aircon naman ang buong kabahayan. Gusto na niyang tumakbo kanina pa palabas ng silid ng binata. Fine. Pakisabi sa lolo ko, susunod na ako, sambit ng binata. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at mabilis siyang lumabas ng silid. Malakas ang tibok ng dibdib niya na parabang sisabog na ito sa lakas. Nasaan ang Andres mo? Tanong ng matandang amo. Susunod na po siya. Senyor, halos mabulol na ang dalaga. Ayos ka lang ba, Iya? Bakit namumutla ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang amo. Opo, Senyor. Huwag po kayong mag-alala sa akin, at ngumiti na siya. Mabuti naman kung ganun, maupo ka na rin at sumabay ka na sa aming kumain, wika nito. Nanginginig na hinayla niya ang upuan para umupo. Napansin naman iyon ng matandang amo. Ayos ka lang ba talaga, Iya? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong pa rin ng amo. May nakita po kasi akong malaking daga, Senyor. Tanging nasabi ng dalaga. Kanina pa pala nakikinig ang binata sa usapan nila. Daga pala, ha? Bulong niya sa sarili. Tuluyan na siyang lumapit sa dalawang nag-uusap. Hindi naman siya agad na malayan ng mga ito, nagtatawanan na kasi ang dalawa at nakadama siya ng inis. Good morning, Lolo, bati niya. Umupo siya sa tabi ng abuelo niya at kaharap niya ang maganda nitong tagapag-alaga. Ang babaeng sinasabi ng kasambahay nila na pakakasalan nito. Apo, nakakatuwa itong si ay Lola Marta, matatakutin pala ito sa daga, nangingiting sabi nito. Sumulyap naman ang gwapong binata sa kanyang kaharap, matalim ang tingin na binigay ni Rito kaya naman kinakabahan ang dalaga. Dapat talaga siyang matakot sa malaking daga na nakita niya, wika niya. Napalunok ng marahan ang dalaga dahil sa sinabi na iyon ng binata. Kinabahan siya dahil parang nagbabanta ang tingin nito sa kanya. Ano ba kasing nagawa ko? Yari ako nito, hiyaw niya sa kanyang isip. Tayo na at kumain. Halos hindi na mag-angat ng paningin ang dalaga dahil ramdam niya ang pagsulyap ng binata. Hindi niya maintindihan bakit parang galit ito sa kanya. Kamusta pala ang negosyo niyo, Apo? Tanong ng matanda. Mas bumubuti, Lolo, kaya medyo busy kami ni Papa lately, pag-amin ng binata. Nakikinig lang ang dalaga sa pag-uusap ng dalawa. Mabuti kung ganun, ay ho. Wala ka pa bang, sambit ng matanda? Wala pa po, Lolo. Bakit niyo po naitanong, sagot ng binata.
Hindi naman nakakapagtaka sa ugali mo na iyan. Wala talagang magkakagusto sa iyo, bulong ni ay Lola Marta. Narinig naman ng dalawang nag-uusap dahilan para mapatingin ang mga ito sa kanya. Ay Lola Marta, may sinasabi ka ba? Tanong ng matanda. Meron po, wala. Wala po pala, Senyor, kinakabahan na sabi ng dalaga. Mahina ang pandinig ng matanda. Kaya hindi niya naiintindihan ang sinabi ng dalaga, pero ang binatang apo nito ay naiintindihan ang sinabi niya kaya matalim ang pagkakatingin nito sa kanya. Ay Lola Marta, 2 points ka na. Yari ka na talaga, sabi niya sa sarili. Sana'y makapag-asawa ka na rin, apo, nangingiting sambit ng matanda. In God's time, Lolo, sabi naman ng binata. Ang mabuti pa ay mamasyal ka pagkatapos kumain, giit ng matanda. Sasamahan niyo po ba ako, Lolo? Tanong ng binata. Hindi, apo, si ay Lola Marta ang isama mo, at tumingin ito sa dalaga. Nasamid naman ang dalaga sa narinig na nagpangiti sa gwapong binata. Alam niyang may ilang ang dalaga na samahan siya kaya ganoon ang naging reaksyon nito. Ayos ka lang ba? Iya, nag-aalalang tanong ng matanda. Opo, Senyor. Ayos lang po ako, sabi niya. Sigurado ka ba? Uminom ka ng tubig, sabi pa ng Alejandro. Sumunod ang dalaga sa sinabi ng amo. Nakamasid lang ang binata sa kanilang dalawa. Para bang pinag-aaralan ang bawat kilos nila. Samahan mo ang Andres mo na mamasyal, wika ng matanda. Sige po, Senyor. Pero sino po ang mag-aasikaso sa inyo? Sambit niya. Si Clara muna ang bahala sa akin. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ng amo. Nakasakay na ang binata at dalaga sa magarang sasakyan. Si Andres ang nagmamaneho at nasa tabi naman niya si ay Lola Marta. Tahimik ka yata. Ano nga ang itsura ng daga na nakita mo kanina? Nakakalokong tanong ng binata. Kanina pa hindi mapakali ang dalaga dahil kasama niya ang apo ni Alejandro. Hindi siya komportableng kasama ang binata dahil ramdam niya galit ito sa kanya. Hindi ko na po matandaan, Senyorito, malamig na sambit ng dalaga. Wala ka bang gana dahil hindi si Lolo ang kasama mo, wika pa ng binata. Napataas ang kilay ng dalaga sa narinig. Buhat sa sinabi ng binata. Bakit parang may inis siyang naramdaman sa sinabi nito? Ano po bang ibig niyong sabihin? Naiiritang sabi niya. Masaya ka kapag si Lolo ang kausap mo, di ba? Patuloy pa rin ang binata. Gusto niyang imbestigahan ang tagapag-alaga ng kanyang lolo kung bakit nais nitong pakasalan ang dalaga. Si ay Lola Marta naman ay nainis na sa mga tanong ng binata. Mabait po si Senyor kaya naman komportable ako na kasama siya. Pag-amin ng dalaga. Nagtagis ang mga bagang ni Andres sa narinig. Mukhang may relasyon nga ang kanyang lolo at ang babaeng kaharap niya. Napabilis tuloy ang kanyang pagmamaneho kaya nakaramdam ng pangamba ang dalaga. Si Senyorito, dahan-dahan naman po, natatakot na sabi ng dalaga. Nahimasmasan ang binata nang marinig niya ang tinig ng dalaga. Binagalan niya ang pagmamaneho at hindi na nagsalita pa. Dumaan muna sila sa simbahan at pumasok sa loob. I'm sorry kung natakot kita kanina, sabi nung binatang amo. Hindi niyo po kailangang humingi ng paumanhin, sagot naman ng dalaga. Napasulyap ang binata sa kanya. Tuwid ang tingin ni ay Lola Marta sa harap ng altar, hindi man lang siya sinulyapan ng dalaga. Sumagi sa isip ng binata ang pagpapakasal ng kanyang lolo sa babaeng katabi niya ngayon. Bili na po kayo ng sariwang bulaklak para sa nobye nyo, wika ng isang may edad na babae. Nasa labas na sila ng simbahan ng sumalubong ang babae may tindang mga bulaklak. Nagkatinginan sila sa sinabi nito. Unang nagbawi ng tingin ang dalaga. Sige po, bibilhin ko na po lahat yan, sabi ng binata. Maraming salamat po, natutuwang sambit ng babae. Hawak na ng binata ang mga baniling bulaklak. Hindi na po sana kayo nag-abala. Hindi nyo naman po ako nobya, wika ng dalaga. I'm sorry pero hindi ko naman ito binili para sa iyo sabi ng binata. Pumasok muli ito sa loob ng simbahan pero iniwanan siya nito ng nakakalokong ngiti.
Iaalay pala nito ang mga bulaklak sa altar. Napahiya ang dalaga sa ginawa ng binata. Feeling girl ka kasi, sambit ng dalaga sa sarili. Nilinggan pa ng dalaga ang mayabang na binata at matalim ang tingin niya rito. May araw ka rin sa akin, sabi niya pero hindi naman ito narinig ng binata. Padilim na at pauwi na sina Andres at ay Lola Marta habang sakay muli ng magarang sasakyan. Mukhang uulan yata, wika ng binata. Tahimik lang ang dalaga sa tabi niya, halatang inis pa rin ito sa ginawa niya kanina. Bumuhos na ang malakas na ulan habang patuloy ang pag-usad ng sasakyan ay bigla naman tumigil ito at napahampas pa sa manibela ang gwapong binata. Ano pong nangyari? Tanong ng dalaga. Baka nalubak tayo, sagot nito. Sinubukan niya ulit paandarin pero hindi sila umaalis sa pwesto. Hindi na nakatiis ang binata kaya lumabas na ito ng sasakyan kahit umuulan. Nag-aalala naman ang dalaga at lumabas din ito. Senyorito, pumasok na po kayo sa loob, sabi niya. Hindi tayo makakaalis rito kung wala akong gagawin, sabi nito. Sinilip nito ang bahaging likuran ng sasakyan. Nalubak nga sa putik ang isang gulong nito. Basang-basa na sila ng ulan at madilim na sa paligid. Sinubukan ng binata na itulak ang sasakyan upang umahan sa putik ang gulong nito pero nahirapan ito sa pagtutulak. Tulungan ko na po kayo, sambit ng dalaga at aakmang. Lalapit sa kanya pero sinaway niya ito. Ay Alejandro, need your help, masungit na sabi nito. Naiinis ang dalaga sa kanyang amo dahil sa pagtrato nito sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawang masama rito. Sanggit ito, kala mo gwapo, bulong ni ay Lola Marta. Pwede ba kung may gusto kang sabihin yung naririnig ko ha, sabi ng binata. Natahimik na ang dalaga. Patuloy naman sa pagtutulak ang kanyang masungit na amo at sa wakas natanggal na sa pagkalubog ang sasakyan pero kasabay niyon ang pagkadulas nito sa putik. Natuwa ang dalaga sa nangyari sa masungit na binata. Ngayon ay puro putik na ang suot nitong damit at may talsik din ito sa mukha. Senyorito, nahulihan niyo po ba? Nakangiting tanong ng dalaga sa binata. Shut up young lady, napipikon na ako, inis na wika nito at matalim ang tingin sa kanya. Pumasok na ang dalaga sa loob ng sasakyan at baka lalong magalit ang amo sa kanya. Lihim siyang natutuwa dahil nakaganti siya sa ginawa nito kanina. Siguro may balat ka sa puwet dahil nangyari to, inis na sabi ng binata. Pareho na silang nasa loob ng sasakyan at nagpupunas ng mukha ang binata. Namula naman ang mga pisngi ni ay Lola Marta dahil sa narinig. Baka po kayo ang may balat sa puwet, galit na wika niya. Nabigla ang dalaga nang maghubad pang itaas ang binatang amo. Napatakip ng mga palad sa mukha ang dalaga. Senyorito, huwag na po kayong maghubad. Sige na po ako na po ang may balat sa puwet, natatarantang sabi niya. Napangiti ang gwapong binata. Ang akala siguro ng kanyang kasama ay maghuhubad din siya ng pang-ibaba para patunayan dito na wala siyang tinatagong balat sa puwet. Relax, magpapalit lang ako ng damit, no need to worry, wika niya. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Simula nang dumating ang binata ay hindi na siya mapakali lalo na kung malapit lang ito sa kanya. Mabilis lagi ang tibok ng puso niya. Uuwi na po ba tayo? Tanong niya sa binata. Oo, may extra akong damit dyan. Gusto mo bang magpalit? Wika nito. Ay hindi na po, sa bahay na lang po ako, senyorito. Mabilis niyang sabi, Lola Marta. Nasaan na ba si ay Lola Marta? Tanong ng matanda. Umaga na at gising na si Alejandro, kasalukuyan itong nakaupo sa sala. Senyor, may lagnat po siya kagabi pa, sagot nito. Narinig naman ng binata ang pinag-usapan ng dalawang matanda. Umupo na siya malapit sa kanyang lolo. Nag-alala siya sa dalaga na kahapon lang ay kasama niya. Kamusta siya? Pinainom mo ba ng gamot? Wika ng matanda. Opo, senyor. Sambit ng kasambahay. Naramdaman ni Andres ang pag-aalala ng kanyang lolo sa dalaga. Ganito talaga siguro ang mararamdaman mo kapag importante sa iyo ang isang tao. Para siyang naiinis na isipin iyon. Napagod yata si ay Lola Marta sa pamamasyal niyo, apo, bilang nito sa kanya.
Kung nakinig sana ang dalaga na magpalit ito ng damit, marahil hindi ito magkakasakit. Naulanan po kami kagabi, lolo, kaya siguro siya nagkasakit, paliwanag niya. Ang mabuti pa ay magluto ka ng mainit na sabaw para kay Lola Marta, sabi nito sa kasambahay. Sumunod agad ang matanda sa inutos ng kanyang amo. Samantalang si Andres naman ay may kakaibang naramdaman dahil sa inaasal ng kanyang lolo. Parang nagseselos na siya dahil sa pag-alala nito sa dalaga. Kamahalan ko po muna si Lola Marta, lolo, sabi ng binata. Samahan na kita po, sambit ng matanda. Ako na lang po, lolo. Magpahinga lang po kayo rito, wika niya. Tiningnan pa siyang mabuti ng kanyang abuelo bago ito nagpas siyang hayaan siyang mag-isa. Sige, ho, ikaw nang bahala, sabi na lang nito. Nagising ang dalaga na masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Pinilit niyang bumangon upang gampanan ang kanyang trabaho. Nahihiya siya na isiping pinagsisilbihan din siya sa bahay na ito. Kahit na nahihilo ay lumabas siya ng kwarto at maingat na naglakad sa mahabang pasilyo. Hindi niya napansin na palapit na sa kanya ang binatang amo. Bakit ka lumabas ng kwarto? May sakit ka ba? Tanong nito. Kayo pala, senyorito. Kaya ko naman po, saad niya. Nakatingin sa kanya ang gwapong binata para bang nag-aalala ito sa kanya. Ayan ka na naman, assuming ka talaga, Laura, sabi niya sa isip. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa mapatapat siya sa lalaki. Nanlambot ang kanyang tuhod at nahihilo pa siya kaya naman nawalan siya ng balanse. Nalalayan siya ng binata at nagkatinginan sila. Ang tigas ng ulo mo, dapat nagpapahinga ka, maautoridad na sabi nito. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng binata, malakas ang kabog ng dibdib niya lalo na at malapit lang ang mukha nila sa isa't isa. Naamoy pa niya ang mabining amoy nito. Diyos ko, napakagwapong nilalang nito, sigaw ng kanyang isip. Kaya ko na po, senyorito. Salamat po sa inyo, wika niya. Sa wakas ay nakapagsalita na rin ang dalaga. Kapag sinabi kong magpahinga ka, sundin mo ako. Ako ang amo mo, hindi ba? Sabi ng binata pero hindi na natapos ng dalaga ang kanyang sasabihin dahil mabilis siyang pinangko ng binata. Wala na siyang nagawa nang ibalik siya nito sa kanyang silid at muli. Siyang inihiga sa kama. Aakmang tatayo pa ang dalaga pero maagap siyang napigilan ng binatang amo. Huwag kang makulit. Lola Marta, may diin na sabi nito. Hindi naman po ako pwedeng magpahinga, sabi niya. Napakunot noo ang binata, naisip niya ang kanyang lolo. Baka gusto pa rin ng dalaga na siya mismo ang mag-aasikaso rito. Nakaramdam na naman ang binata ng inis o tamang sabihin na siya ay nagseselos. Kung si lolo ang iniisip mo, ako na ang bahala sa kanya. Huwag ka nang mag-alala, wika na lang niya. Pero senyorito, kasambahay po ako rito, hindi po ako dapat nagpapahinga, tutol pa ring sabi ng dalaga. Susunod ka ba sa sinasabi ko o hahalikan kita, Lola Marta cut ng binata. Unti-unting bumalik sa paghiga ang natakot na dalaga. Mukhang hindi nagbibiro ang kanyang gwapong amo. Nagiinit ang kanyang pisngi dahil sa sinabi nito. Makikinig ka rin pala. Gusto mo pa yung tinatakot ka, wika ng binata. Hindi na siya makatingin ng diretso sa kanyang amo. Pakiramdam niya ay lalo siyang lalagnatin dito. Bakit ba kasi nito nasabi iyon? Dahil ba matigas ang ulo niya? Padadalhan na lang kita ng pagkain kay Lola Marta, sabi nito. Magpapasalamat sana ang dalaga dito pero nakalabas na ang binatang amo. Halos hindi na rin kasi siya makapagsalita dahil nahihiya siya rito. Kamusta ho? Tanong ng kanyang lolo. Pinagpahinga ko po, lolo. Kailangan niyang magpahinga, sagot niya. Salamat, ho at mabuti ang pakikitungo mo sa kanya, sabi pa ng abuelo. Hindi nag-asto pa ng binata na marinig ang sasabihin ng kanyang lolo. Ayaw niyang manggaling sa bibig nito mismo na nais nitong pakasalan ang dalaga. Mapapahanga ako sa labas. Palem, ng binata. Gabi na nang maisipan ng dalaga na lumabas ng silid. Sigurado siya natulog na ang lahat ng mga oras na iyon kaya lakas loob siyang lumabas.
Nakarating na siya ng kusina para kumuha ng maiinom. Mas mabuti na ang pakiramdam niya ngayon kaysa kanina. Pabalik na siya sa itaas nang may magsalita sa sala. Maayos nang ang pakiramdam mo, narinig niya ang tanong ng binatang amo ay parang palakang kokak iyon ang lumabas sa bibig ng dalaga dahil sa pagkagulat. Napatingin ang dalaga sa kanyang amo. Nakaupo ito sa mahabang sofa. Sa maliit na lamesa ay may baso at bote ng mamahaling alak. Sa tingin niya ay kanina pa ito naroon. Hindi lang niya napansin. Kayo po pala, senyorito, halos mautal ang dalaga. Mukhang mabuti na ang pakiramdam mo, tugon pa rin ito. Lola Marta taylang nakaupo ang binata at uminom ng alak habang nakatingin sa kanya. Opo, salamat po pala kanina. Akyat na po ako, nagmamadaling sabi niya. Sabihin mo nga, ay Lola Marta. Masaya ka ba talaga kapag kasama mo ang lolo ako, wika nito. Napatigil sa paghakbang ang dalaga dahil sa narinig. Mabait po si Senyor Alejandro at masaya po ako na paglingkuran siya, sagot niya. Dahil ba sa pera? Sarkastikong tanong nito. Ano po bang gusto niyong sabihin? Tanong niya. Come on, Laura. Huwag kang hapokrita, sabi pa ng among binata. Nasaktan ang dalaga sa mga sinasabi ng kaharap. Nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya gusto ang ipinahihiwatig nito. Hindi po ako hapokrita. Malinis ang konsensya ko, taas noong sabi niya. Really? Mukha kang anghel pero sinungaling ka, wika ng binata. Hindi gusto ng binata na sabihin ang mga salita na iyon sa dalaga. Pero dahil sa espiritu ng alak at dahil sa hindi maipaliwanag na ramdaman niya ay nasabi niya iyon. Nasaktan ng husto si Lola Marta sa mga narinig niya buhat sa kanyang amo. Nagsimula na ring pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na isang sinungaling at mapagsamantalang tao, sambit niya. Nanginginig siya sa galit sa binata dahil sa mga maling paratang nito sa kanya. Oo. Mahirap lang ako pero nagtatrabaho ako ng marangal at walang inaapakan na ibang tao. Kung ano man ang iniisip nyo sa amin, nagkakamali kayo, dagdag pa niya. Tuluyan nang napaiyak ang dalaga at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Gustong habulin ni Andres ang maganda nilang kasambahay. Nais niyang humingi ng tawad para sa kanyang mga nasabi ngunit naisip niya na hindi niya maitama ang nagawang pagkakamali. Kamusta ng pakiramdam mo, Iya? Tanong ng matandang amo. Kasalukuyan silang nag-aalmusal sa mahabang hapagkainan. Namamaga pa ang mga mata ng dalaga dahil sa pag-iyak niya kagabi. Maayos na po, Senyor. Salamat po sa inyo, tugon niya. Mabuti kung ganun. Sa susunod ay huwag kang susugod sa ulan, sita nito. Opo, pasensya na po kayo, wika ng dalaga, Lola Marta. Pakitawag mo naman ang apo ko na sumabay na siya sa amin, utos nito sa kasambahay. Wala po si Senyorito. Maaga siyang umalis, sambit nito. Nakaramdam ng kirot sa puso ang dalaga nang marinig ang sinabi ng matandang kasambahay. Naalala niya ang kanilang pagtatalo kagabi, hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya sa mga sinabi nito sa kanya. Aba, saan kaya siya pupunta? Tanong ng lolo nito. Wala naman po siyang sinabi, Senyor, sagot ni Lola Marta. Baka nainip at pumasyal sa kabilang bayan, wika ng matandang amo. Maagang umalis ang binatang apo ni Alejandro. Iniiwasan niya na magtagpo ang landas nila ng dalaga ng tagapag-alaga nito. Alam niyang masama ang loob ng dalaga sa kanya. Gabi na nang umuwi ang binata. Sinigurado niya na tulog na ang lahat kapag umuwi siya. Kahit gusto niyang masilayan ang magandang si Lola Marta ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Lola Marta, para saan pong pagkain na iyan? Tanong ng dalaga isang umaga. Nadatnan niya ang matandang kasambahay na naghahanda ng mga pagkain. Ipinahanda ito ni Senyor. May pupuntahan tayo, excited na wika nito. Ho, saan naman po tayo pupunta? Babaunin natin ito lahat. Mag-picnic tayo, nakangiting saad ng matanda. Talaga po, saan po tayo magpipiknik? Na excited na rin naggiit ng dalaga. Nako, siguro Alejandro G magugustuhan mo rin doon kapag nakita mo, sabi pa nito.
Samantalang sinadya naman ni Alejandro ang apo sa kwarto para sabihing mamasyal sila. Kayo na po, lolo. Hindi na ako sasama, tugon ng binata. Minsan lang naman ito, apo kaya sumama ka na. Lahat ng tao sa mansyon ay kasama, giit niya. Napabuntong hininga ang binata, mukhang hindi siya titigilan ng kanyang lolo. Hindi rin niya maiiwasan na magkita sila ng dalaga. Lumakas ang pintig ng puso ng binata. Sa sasakyan ay sinulyapan ng palihim ni Andres ang tagapag-alaga ng kanyang lolo. Nagpunta sila sa dinarayong talon sa kanilang bayan. Maganda at maaliwalas sa lugar na ito. Napakaganda talaga rito, walang pinagbago, sabi ng matanda. Kara-rating lang nila sa lugar at swerte sila na kaunti lang ang dumayo ng araw na iyon. Maging si ay Lola Marta ay namangha sa ganda ng lugar. Iya, tulungan mo na si Lola Marta na ayusin ang mga pagkain, sabi ng Alejandro. Opo, senyor, tugon ng dalaga. Hindi siya makakilos ng maayos dahil alam niyang nasa paligid lang ang binatang amo. Pakiramdam niya ay tinitignan siya nito. Nako, ay Lola Marta, asemera ka talaga, hiyaw ng kanyang isip. Iya, nag-away ba kayo ni Andres? Tanong ng kasambahay na si Lola Marta. Hindi ho, bakit naman po kami magkaaway? Balik tanong niya. Para kasing nag-iiwasan kayo, bulong nito sa kanya, Lola Marta, wala po akong karapatan na awayin ang mga amo natin, sabi na lang niya. Tumahimik na sa pagtatanong ang kasama niyang kasambahay. Maya-maya pa ay sabay-sabay silang nagtanghalian at nang matapos ay nagkwentuhan sina Alejandro at Lola Marta. Naisipan ng dalaga na maligo dahil napakalinis ng tubig. Tamang-tama at kakaahon lang ng binatang amo nila. Senyor, nalulunod po si ay Lola Marta, sambit ng matandang babae. Napatingin sila sa dalaga na pilit na lumulutang sa tubig. Kanina pa pala nakamasid si Andres kaya't mabilis itong tumalon sa tubig. Marunong lumangoy ang dalaga ngunit may kung anong halaman ang sumabit sa paa niya at nagpanik ang dalaga kaya siya nataranta at hindi na makaahon. Pa, kamusta ka? Ay Lola Marta, tanong ng matandang amo. Pagmulat ng mga mata ng dalaga ay ito ang bumungad sa kanya. Ano pong nangyari? Naguguluhan niyang wika. Munti ka ng malunod. Nawalan ka ng malay kaya dinala ka rito sa ospital, sagot nito. Mabuti na lang at nasagip ka agad ni senyor ito. Nag-alala kami sayo, sabi ni Lola Marta. Naalala na niya ang pangyayari kanina. Nang hindi na siya nakahinga sa tubig ay may humigit. Hindi niya akalain na ang binatang amo ang magliligtas sa kanya. Kinagabihan ay nagkwentuhan sila ni Clara habang nagliligpit ng pinagkainan. Ang haba ng buhok mo, girl, sabi nito. Ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong niya. Yung maglolo, sobrang nag-aalala sayo. Sino ba kasi sa kanila ha? Nakangising tanong nito. Ang dumi ng isip mo. Tigilan mo ang pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa mo. Hindi iyon maganda, naiiritang sabi niya. Huwag kang ang magmalinis dyan, sambit nito. Malisyosa ka na nga, chismosa ka pa. Magtrabaho ka na lang, inis na sabi niya rito. Iniwanan na niya ang Marites na kasambahay. Noong una pa lang ay hindi na siya palagay dito dahil sa ugali nito. Gusto ni ay Lola Marta na magpasalamat sa binatang amo dahil sa pagligtas nito sa kanya ngunit wala siyang lakas na loob na harapin ang mayamang binata. May problema ka ba? Iya, tanong ng matanda. Wala po, senyor, sagot niya. Malalim yata ang iyong iniisip, sabi nito. Walang anuman po ito. Huwag po kayong mabahala, sabi niya. Siya nga pala, may pupuntahan tayong party mamayang gabi at gusto kong kasama ka, sabi ng Alejandro. Kayo po bahala, senyor, sabi na lang niya. Kinagabihan ay naghihintay na sa sala sina Alejandro at ang apo nito. Nakabihis at handa na sa party, hinihintay na lang nila ang dalaga. Napatingin sila sa dalaga na ngayon ay pababa na ng hagdan. Hindi matatawaran ang kagandahan ng magandang kasambahay. Kalma lang, ako lang ta, hiyaw ni ay Lola Marta sa isip. Nakatitig lang kasi ang maglolo sa kanya na parang nabato balani. Aalis na po ba tayo? Tanong niya.
Of course, iya. Napakaganda mo. Ay Lola Marta, wika ng Alejandro sa kanya. Nag-init ang pisngi ng dalaga dahil sa papuri ng kanyang amo. Apo, hindi ba't napakaganda niya, belang nito sa apo. Nagkatinginan pa sila ng gwapong binata. Lumalakas ang tibok ng puso ng dalaga. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. You're right, Lolo. She's really beautiful. Pag-amin ng binata at tinitigan muli ang namumulang dalaga. Gusto na ni ay Lola Marta na lumubog sa kinatatayuan niya ng mga oras na iyon, ngunit parang musika sa tenga niya ang sinabi na iyon ng binata. Ilang sandali pa ay umalis na sila upang dumalo sa isang birthday party na malapit na kaibigan ni Alejandro. Ay ho, sumayaw kayo ni ay Lola Marta. Maganda ang musika, wika ng matanda sa kanyang apo. Nakaupo na sila ng mga oras na iyon. Marami ng bisita at ang iba nga ay nagsasayaw pa. Ay sus, si Senyor pala desisyon naman. Lola Marta, nahimik ako rito sambit ni ay Lola Marta sa isip. Naisip ng dalaga na hindi siya isasayaw ng masungit na binata dahil galit ito sa kanya. Pero nagulat siya nang lapitan ito at ay lahad ang isang palad sa kanya. Please dance with me, sabi nito. Hindi alam ng dalaga ang gagawin ng mga sandaling iyon. Sige na, iya, sumayaw na kayo, sabi pa ng lolo nito. Sige po, senyor, sagot niya at tinanggap ang nakalahad na palad ng binata. Nanlamig at nanginginig si ay Lola Marta ng mga sandaling iyon. Kahit may nasabing masakit ang binata ay hindi niya kayang tuluyan na magalit rito. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng gwapong binata habang ito naman ay titig na titig sa kanya. Kung ako ang mag-aalok ng kasal sa'yo, papayag ka ba? Tanong ng binata. Nagulat ang dalaga sa tanong na iyon ng binata. Senyorito, wika niya. Never mind. Kalimutan mo na ang sinabi ko, sabi nito. Hanggang sa matapos ang sayaw nila ay hindi na muling nagsalita pa ang binata. Nakauwi na sila ng mansyon at hindi pa rin makatulog ang dalaga sa sinabi ng kanyang amo. Galit ito sa kanya pero bakit mag-aalok ito ng kasal? Nakatulugan niya na ang pag-iisip. Isang hapon habang nasa hardin sina Alejandro at ay Lola Marta, nagumpisa na naman na tawagin ng matanda na Elena ang dalagang tagapag-alaga, pati na rin ang pag-aalok nito ng kasal. Muli ay inilaan lang ito ng dalaga sapagkat katulad ng Lola Elena Rio niya ay ganito rin ito habang tumatanda. Laura, muntik nang mapatalon ang dalaga sa pagkagulat sapagkat alam niya kung kaninong boses ang kanyang narinig. Senyorito, gising pa po kayo, sabi niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Napalunok ang dalaga sa narinig. Baka awayin na naman siya nito at pagsalitaan ng masasakit. Kung mamaliitin niyo lang ako at pagbibintangan ay huwag niyo na pong ituloy, wika niya. I'm really sorry sa mga sinabi ko. Hindi ko sinasadya, sambit nito. Kitang-kita ng dalaga sa gwapong mukha nito ang sinseridad sa mga mata nito habang humihingi ng tawad sa kanya. Akala ko gusto kang pakasalan ni Lolo, hindi kita dapat hinusgahan, dugtong pa nito. Kaya ka nagagalit sa akin dahil akala nyo pakakasalan ako ni Alejandro, gulat niyang tanong. At nalaman ko, hindi naman totoo yun matapos ko kayong marinig na nag-uusap kanina, paliwanag ng binata. Iginagalang ko si Senyor. Itinuturing ko siya na bilang tunay kong lolo, pag-amin ng dalaga. Sana mapatawad mo ako at bigyan ng chance na makabawi sa'yo, nakangiting sabi nito. Gusto ngang himatayin ni ay Lola Marta sa kilig ng mga oras na iyon. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig buhat sa kanyang binatang amo. Kung panaginip lamang ang lahat ay ayaw na niyang magising pa. Kinaumagahan ay abala sa pagdidilig ng mga halaman ang dalaga habang nakamasid lamang si Alejandro at Lola Marta. Dahil abala si ay Lola Marta sa ginagawa ay hindi niya namalaya na lumapit ang binatang amo sa kanya at dahil narinig niya ang boses na ito ay nagulat siya. Di sinasadyang mabasa niya ito ng tubig. Ay, nako, senyorito, pasensya na po kayo, kaba Alejandro G. wika ng dalaga. It's okay.
Bakit ba kasi lagi kang nagugulat kapag tinatawag kita? Nangingiting sabi ng binata. Kuwan po kasi, kayo kasi bigla kayong sumusulpot katwiran ng dalaga. Anyways, magbihis ka. Aalis tayo. Ho, saan po tayo pupunta? Tanong niya. Basta, pinagpaalam na kita kay Lolo, sambit niya. Pareho pa silang tumingin sa direksyon kung saan nakaupo ang matanda. Ngumiti ito at tumango lang. Paano po si Senyor? Tanong pa rin niya. Ako na bahala sa kanya. Iya, sagot ni Lola Marta. Sumunod na ang dalaga sa sinabi ng binatang amo. Nagpalit na siya ng damit kahit hindi pa niya alam kung saan sila pupunta at kung bakit siya nito niyayang lumabas. Hindi naman siya nito hinayaang tumanggi man lang. Saan po tayo pupunta? Tanong niya. Kakapasok lang niya ng sasakyan ng binata at ipinagbukas pa siya nito ng pinto. Senyorito, sabi ng dalaga dahil hindi pa rin ito kumikibo. Pwede bang huwag mo na akong tawaging senyorito? Sabi nito. Pero amo niyo po ako at kasambahay niyo ako, saad ng dalaga. Natahimik at nanlaki ang mga mata ng magandang tagapag-alaga nang lumapit ang mukha ng binatang amo sa kanya. Senyorito, ano pong gagawin niyo? Tanong ng kinakabahang dalaga. Pambihira, hahalikan niya ba ako? Sabi niya sa isip. Magkalapit na ang mukha nilang dalawa, ngumiti ang binatang amo. Ikakabit pala nito ang kanyang seatbelt. Namula ang mukha ng kasambahay. Kapag tinawag mo pa akong senyorito, gagawin ko kung ano ang iniisip mo kanina, nagbabantang sabi nito. Lumakas lalo ang kabog ng dibdib ng dalaga. Alam niya sa kanyang sarili, nang una pa lang niyang makita ang binata ay may kakaiba na siyang naramdaman para rito. Kaya kahit masungit at galit ito sa kanya ay hindi niya magawang magalit sa gwapong binata. Para sa'yo, sabi nito. May inabot itong isang pumpon ng mga sariwang pulang Elena S. Kinuha ito ng amo sa likod ng upuan. Para po sa akin, tanong niya. Oo, nung nasa simbahan kasi tayo, hindi ko nagawang ibigay sa'yo ang mga bulaklak na binili ko, pag-amin nito. Hindi ko kayo maintindihan, wika ng dalaga. Binili ko talaga ang mga bulaklak na yun para sa'yo pero nahihiya ako kaya nilagay ko na lang sa altar, paliwanag ng binata. Hindi magawang salubungin ng dalaga ang gwapong mukha ng kanyang amo habang nakatingin ito sa kanya. Let's go. Marami pa tayong pupuntahan. Babawi ako sa'yo, remember, sambit nito. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon sa nais nito. Marami silang pinuntahan ng kanyang amo kaya naman buong araw silang magkasama. Masaya ang dalaga dahil nakasama niya ang binata ngunit naguguluhan pa rin siya sa mga ikan-ikilos nito. Bakit gising ka pa? Tanong ni Andres. Nadatnan niya ang dalaga sa terrace. Nagpapahangin si Lola Marta dahil hindi siya makatulog sa pag-iisip ang mga ipinapakitang kabutihan ng kanyang among binata ay nagpapagulo sa kanyang isip. Hay nako, ayan na siya, sambit niya sa sarili. Matutulog na rin ako, wika niya. Aalis na sana ang dalaga nang pigilan ito ng gwapong amo. Magkwentuhan muna tayo. Sabi nito at pumiti. Hindi na nakatiis si Laura. Natatakot siya sa kanyang nararamdaman para sa mayamang binata. Ayaw niyang mapalapit ng husto rito dahil mayaman ito at mahirap lamang siya. Pwede bang huwag kayong maging malapit sa akin? Sabi niya. Ha, naguguluhan na ako, wika ng binata. Huwag ka nang maging mabait sa akin, sambit niya. Wait, nagagalit ka ba sa akin? May nagawa na naman ba ako? Tell me, sabi nito. Ayokong mapalapit sa inyo, senyorito, wika niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sumunod na ginawa ng binatang amo pagkat Lola Marta kawan na siya nito ng halik sa labi. Di ba sabi ko huwag mo na akong tawaging senyorito, sabi nito. Naalala niya ang pagbabanta ng binata. Lalong naguluhan ang dalaga sa mga ipinapakita ng amo sa kanya. Pinaglalaroan ba siya nito? Tigilan mo na ako. Huwag mo akong paglaruan, pakiusap lang, sambit niya at tinalikuran na ang amo. Hindi na siya nagawang habulin ni Andres. Nung gabing iyon ay pareho silang hindi nakatulog.
Gustong humingi ng tawad ng binata sa dalaga dahil sa nagawa niya ngunit hindi na lang niya ito ginawa. Ay Lola Marta, mag-usap tayo. Habol ni Andres sa dalaga. Inaabangan talaga ng binata na lumabas ito ng silid kinaumagahan. Wala naman po tayong dapat pag-usapan, wika niya. Nagpatuloy sa paglakad ang dalaga, pinigilan naman siya ng binata nang hawakan nito ang braso niya. I'm sorry sa nangyari kagabi. Ayokong isipin mo na binabastos kita, paliwanag nito. Okay na, pinapatawad na kita. Kung wala ka nang sasabihin, may gagawin, mahal kita. Hindi na nadugtungan ng dalaga ang sasabihin niya nang marinig niya ang sinabi ng binata. Lumapit sa kanya ang gwapong amo niya at hinawakan ang kabila niyang pisngi. Hindi kita pinaglalaroan. Totoo lahat ng ipinapakita ko sa'yo dahil gusto at mahal na mahal kita, sambit nito. Parang natulala si Lola Marta sa mga narinig niya. Posible bang magkagusto ang mayamang binata sa kanya? Mahirap lang ako at isa lang akong kasambahay, naiiyak na tugon ang dalaga. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na kita pwedeng mahalin, nakangiting sabi ng binata. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, wika niya at tuluyan ng napaluha ang dalaga. Ikaw ang pinili ng puso ko at iyon ang susundin ko, sambit ng binata. Salamat, maluha-luhang sabi ng dalaga. Teka, anong salamat? Hindi yan ang gusto kong marinig mula sa'yo, nakangiting sabi nito. Ha, naguguluhang tanong ni Lola Marta. Mahal mo rin ba ako sa kabila ng mga kasalanan ko sa'yo, wika nito. Hindi malaman ni Lola Marta kung ano ang sasabihin sa binata. Malungkot ang mukha nito nang walang makuhang sagot mula sa kanya. Mahal na mahal kita kahit na pinagbintangan mo ako na may balat sa puwet, natatawang wika niya. Niyakap siya ng mahigpit ng binata. Alam ni Andres sa kanyang sarili. Unang kita pa lang niya sa dalaga ay humanga na siya rito hindi lang sa kagandahang pisikal nito kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Magkahawak kamay sila nang bumaba ng hagdan. Nahiya bigla ang dalaga dahil nakatingin ang kanyang matandang amo pati na rin si Lola Marta. Bagay na. Bagay talaga kayo, natutuwang sabi ng matandang babae. Masaya ako apo at si Lola Marta ang napusuan mo, sabi ni Alejandro. Napatingin si Lola Marta sa binatang kahawak kamay niya ngayon. Oo, mahal, alam nila na gusto kita. Sinabi ko na sa kanila. Lola Marta, masaya ako na ang apo ko ang napili mong mahalin, sabi ng matandang amo niya. Salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin, Senyor, wika niya. Lolo na ang itawag mo sa akin, sabi nito. Salamat po sa inyo, Lolo. Sambit ito. Mabilis na nagdaan ang mga araw at napagpasyahan ni na Andres at Lola Marta na magpakasal na at ito ay ikinatuwa ng lolo nila. Ngunit bago sila mamanhikan sa pamilya ng dalaga ay pinatignan muna nila sa doktor ang kanilang lolo ito ay dahil sa paulit-ulit na pag-uulan nito. Tinapat sila ng doktor na parte na ito ng pagtanda ng kanilang lolo at hindi na maiiwasan ang ganitong pangyayari dahil nagkakaedad na ito. Dumating ang araw nung pamamanhikan ng binata sa pamilya ng dalaga kasama ang kanyang lolo at ang kasambahay na si Lola Marta Elena. Napatingin ang magkasintahan sa matandang si Lolo Alejandro. Nilapitan nito ang kwadro na nakasabit sa dingding at titig na titig ito. Makaluma na ito pero hindi kumukupas ang imahe ng magandang babae sa larawan. Si Lola Elena Rio po bang tinutukoy nyo? Tanong ng dalaga. Kasalukuyan silang nasa simpleng tahanan ng pamilya ng dalaga, naghahanda naman na makakain ang mga magulang ni Lola Marta at si Lola Marta. Siya ang babaeng ikinukwento ko sa'yo, ang unang babae sa buhay ko, sabi pa ng matanda. Kung ganun si Lola Elena Rio at si Lola Elena ay iisa, sambit naman ng binata. Pero bakit kaya niya kayo iniwan at hindi siya napakasal sa inyo, sabi ng dalaga. Huwag na natin isipin yun. Nasaan ang lola mo? Tanong ng mata. Matagal na pong namayapa si Lola, malungkot na sabi niya. Hindi man lang kami nakitang muli, sabi pa ng matanda. Huwag na po kayong malungkot, Lolo. Andito naman po kami, nakangiting sambit ng dalaga.
Napangiti naman ang mayamang matanda. Ngayon niya lang napagtanto na kahawig ng dati niyang kasintahan ang kanyang tagapag-alaga. Salamat, Iya. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo, sabi ni Alejandro. Magseselos na naman ako niyan, Lolo. Pagbibiro